Oh, hallelujah. Ayaw natin doon, di ba? Ayaw natin doon. So, we season the world and shine it. Yun. Kailangan, di ba? Because of salt. Dahil doon sa panlasa. Dahil sa binibigay mong flavor. Sa pamamagitan ng asin na ikaw ay naging asin ng sanlibutan. Flavor nga eh. Di ba ang sarap ng flavor? Ang sarap pag may flavor. Di ba pag bumili ka ng ice cream, pipili ka, ay ano gusto mong flavor? Ay ako mangga. Ay ako gusto ko avocado. Ako gusto ko, di ba? Iba-iba yung flavor eh. Eh, bibili ka ba ng ice cream na, anong gusto mong flavor? Anong gusto mong flavor? Yung walang flavor. Oh, ice cream bibili ka. Meron ba nun? Yun ang gusto ko eh, walang flavor. Pwede ba yun? Eh, di, walang gana. Sabi natin, parang nakahalumbaba kang gano'n. Ano pa naman yung pinakain na ice cream? Walang flavor. Eh, bakit walang flavor? Hindi ka naging flavor eh. Eh, gusto ba natin yun? Na makikita ka sa community? Pag nakita ka, ayan naman, nakita ko na naman itong walang flavor. Walang kalasa-lasa. Walang kadating-dating. Para, ang tawag ba doon? Nagtawa na, 5 yung tumawa. Ano ang tawag doon? Yung phlegmatic? Yun. You know what phlegmatic means? Ang phlegmatic ay yung mga patay-patay. Yung para patay-patay. Ano, kumusta ka na? Ito, dahil pa rin problema. Oh, ba't may problema? Ang daming utang. Parang hindi na naubos ang utang. Oo nga eh. Parang hindi na naubos ang problema. Oo nga eh. Kaya nga siguro phlegmatic. O, di ba? Ayan na. 4 na yung tumawa. Salamat po. O, di ba? Phlegmatic yun. Wala ka kwenta-kwenta. Di ba? Walang kalasa-lasa. Eh kung wala kang kalasa-lasa, it automatically follows. What will automatically follow? Ano sabi natin? It will automatically follow. Bakit? Eh, wala kang gana eh. Wala kang panlasa, wala kang flavor. Eh, wala ka talaga ibibigay na liwanag. Kaya pinagsama ni Lord yun eh. Wala kang pwede ibigay na liwanag. Kasi, paano ka magdiningning? Baka sabihin sa'yo, ikaw ay si brother, si sister, na walang ningning. Alam ko, wala naman siguro masasabihan sa atin kasi lagi tayo nandito sa gawain ng Lord. Pero let us not be too complacent. Na nandito na tayo sa gawain na, okay na ako, nagdiningning na ako, okay na ako, may flavor, okay ako nakakapagbigay. Teka lang. Dapat we must be aware. Baka may mga pagkakataon medyo sumasala-sala tayo. Medyo, di ba may mga bagay-bagay tayo nagagawa na hindi pala nagiging biyaya tayo. Hallelujah. Dapat alam natin yun. We must be aware of those things. Sabi nga, be salt where you are planted and be light wherever you are seen. Be salt. Kung saan ka pinlan, kung saan ka dinala ni Lord. When we say where you are planted, kung saan ka dinala ni Lord. Kung dinala tayo dito ngayon sa ganitong prayer meeting na online, kung dinala ka ni Lord sa ibang bansa, di ba? Dinala ka ni Lord sa, di ba? Sa Pilipinas, ka sa Pilipinas, or whatever place you are planted, you are being planted by the Lord there. Dapat doon, bloom where you are planted. Dapat parang isang halaman. Kung saan ka dinala, di ba ang halaman nililipat-lipat? Halimbawa, yung halaman binibenta sa isang tindahan ng mga halaman, di ba? Nilipat, may bumili. Aba, yung bumili, inilipat niya sa paso, inilipat niya doon sa halamanan niya sa bahay. Kailangan doon ka mag-bloom.
Dapat mag-bloom yung halaman na yun na, ay, nandito na ako sa bagong bahay, kailangan mag-bloom ako. Hindi yung malulungkot ka na, ay, hindi, gusto ko galing sa pinanggalingan ko, sa tindahan. Ayokong nilipat ako sa paso. Ayoko dito, hindi ako mag-grow. Hindi. Ay tawag doon, bloom where you are planted. Then be salt where you are planted. Parehas yun. Maging flavor ka kung sa kadidala ni Lord. Kung sa ministry ka, halimbawa, nasa ministry ka ngayon na, halimbawa, ikaw ay sa worship, di ba? Bigla kang nilipat ni Lord sa ibang ministry na ikaw ang babasa ng mga readings, di ba? Halimbawa ako yun. Ay, nandun ako sa ministry na yun, ba't ako dilipat? Kung halimbawa ako yung reader, magbabasa ako first reading, malungkot ako magbasa, bakit? Hindi, gusto ko dun ako sa isang ministry. Malungkot ako, ayoko. Diba? This is the word of the Lord. Kung babasa ka ng gospel, malungkot ako, halimbawa. Bakit? Hindi ako dito, gusto ko sa isa. Hindi. Be salt where you are planted. Ito ka nilagay ni Lord eh. Kaya nilipat ni Lord yun. It is for that basic reason na gusto ni Lord dun ka. And we should be salt in that specific area where you are planted. And halos sabi natin, be light wherever you are seen. Kung saan ka nakikita ng maraming tao, maging liwanag ka, magningning ka. Magiging bituin kang maningning naman. Doon ka dinala eh. At doon ka nakikita ng ibang tao. Kailangan you are seen there. In that specific place na doon ka dinala ni Lord. Dapat nakikita ka. At pag nakikita yung liwanag na meron ka. Hallelujah. Hindi ko na po yung pagkata. Kaya pala pinagsama ni Lord. Kasi mahirap na kung nagbibigay ka lang ng flavor and yet hindi ka naman nagbibigay ng liwanag. Kung nagbibigay ka naman ng liwanag, kaya lang walang flavor yung ibibigay. Kaya nga sabi natin kanina, if you have that desire, the Lord will see that desire in you. So let this be our prayer today. Let this be our song. This is my desire to all, Lord, you, Lord, with all my heart, I worship you. All I am within you, I need you, pray. All that I adore is seeing you. Lord, I give you my heart, give you my soul, before you alone. Every breath that I take, moment, time away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, give you my soul, live for you alone. Every breath
Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. It As was it in the was in the beginning, beginning, now is and now, and ever ever shall shall be, be. world without end. Amen. Mary, help us Christians, pray for us. Pray for us. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. God bless Amen. you. Thank you, Lord. Maraming salamat, Brother Chico. Thank you May so oras much. ka pa po ba? O meron ka ng... Meron po. Meron po. Okay. Okay po, mga brothers and sisters. May mga katanungan ba tayo o mga sharing? Ang sarap ng putahe na ating kinain ngayon. Ano po? May kasamang inilawan pa tayo, ating Panginoon. Kaya kailangan maibalik natin yung ating kinain sa ating kapwa at patuloy na maging ilaw tayo sa kanila. Amen po. Sige po mga kapatid. Hello po mga kapatid. Tanong-tanong po tayo. Wala po ba mag-share? Okay po. Brother Kiko, walang mag-share. At walang magtatanong. Dahil intindi naman po yung aming narinig sa inyo. Malinaw na malinaw po. Nawa ang bawat isa sa amin, taglayin ang maging ilaw at asin sa libutan. Ayan po, sa grasya ng Panginoon. Amen. Wala na po ba? Okay. Meron po naka-rate ng ano yung Taas. Ngayon ko lang nakita. Brother Brett Marasigan, sige po. Ngayon lang po nakita sa akin. Mapagpalang umaga sa ating po lahat. Friends of the bar. Masishare ko po yung asin, yung sa binasa ngayon. Yun yung kailangan din nating yung umanawa ng ating kapwa. May mga kahinaan din sila na pinagdadaanan. Pag hindi natin inawa, lalo tayong nagiging parang mas masama. Hindi na nga niya natindihan. At unawain natin. Bigyan natin ng time, limits, para sa ganon, yung maging smooth ang inyong pagkakaibigan o magkapwa. At saka isa pa yung share ko yung naging yung driver ako ng tricycle. Meron kasing nagsabi ng pinsan ko, pinsan, sabihan mo nga itong kasama natin, tricycle driver. Sabi, siya, nalululong sa droga, yung anak niya napababayaan, tsaka yung asawa. Sabi ko, sige, gagawin natin ng paraan para ipaabot natin yung maganda mong hangarin sa kanya. Tapos yun, kinausap ko, yung pabiro lang, parang kinumusta wala. Kumusta bro? Gayon, sabi ko. Ayos ka ba? Sabi ko, ayun. Tapos nagkakwentuhan, sabi nga yun. Sabi ko, yun sa gumagamit kasi siya ng masamang droga. Sabi ko, wala kasi mapapala dyan. Yung pang-droga mo, pambili mo na lang ng bigas, pagkain, ulam sa anak mo. O hindi may pa sila, mahihita sa yung pinasada. Pag pinasada mo at droga lang, masisira pang katawan mo, mawawalan ka ng katinuan, baka mapatay mo pang asawa mo tsaka mga anak mo. Ay, sa ama ng Diyos, sabi ng pinsan ko, prinsan, nagbago yung sinabihan mo. Sabi ko, hindi lang pala kailangan financial lang kailangan nating tulong sa ating kapwa, kundi yung mga bagay na mapapabago siya o mapapabuti yung kanyang sitwasyon. Hindi lagi pera o material na bagay. Pero meron din panahon, kailangan din ng material. Kung nasa
malmang sitwasyon ang isang bagay. Pero kung madadaan sa magandang, sa mga, yung mga pakipag-usap, pagtalogo sa ating kapwa, gawin natin kung ano yung mas maganda. Siya ay mapabuti ang kanyang buhay, hindi mapasama. Ayun lang po. Ayun ang sinasabi nun sa ating pagbasa ngayon. No? Maging asin tayo. Hindi lang asin na panglasa, kundi asin ng buhay ng tao na makipagkapwa-tao, magbigay ng magandang halimbawa, example. Tapos maging paalala natin sa ating kapwa na kailangan din nilang magtiwala sa Panginoon, magsamba. Hindi lahat na kasing mga tao ngayon nagsasimba na napapahiwalay na pag minsan. Sabihin, ay, alam na ng Diyos yan. Kahit hindi, sige, alam na ng Diyos yan. Sabi ko, hindi, pero kailangan din sabihin natin, ang pagsimba ay, yung pagpasalamat sa mga biyaya na bigay sa atin ng Panginoon. Ayun lang po, maraming salamat. Magandang umaga po. Have a good Tuesday sa atin po lahat. Friends of the Bar. Thank you, sis. Thank you, Brother Greg. Ano po masasabi niyo, Brother Kiko? Amen po, tama po na sa buhay natin talaga, ngayon, siyempre ang lagi nating isipin is kung tama ba yung ating ginagawa, pangalawa ay nagiging biyaya ba tayo? Sabi nga natin kanina po, di ba, na minsan may mga pagkakataon na hindi mo na malaman ang tama at mali. Pero kung lagi kang nasa tama, malalaman mo na kung mga bagay na kung mali ba o hindi. Like yung sinabi ni brother na yung shinare niya doon sa kanyang kaibigan na alam mo naman na hindi maganda yung ginagawa. Eh bakit pa niya nga gagawin? Sa atin din, di ba? May mga bagay din na ginagawa tayong hindi naman tama. Minsan alam din naman natin hindi tama, pero bakit kapag natin gagawin? Kasi nga, baka napakaramdam natin ay tama na yun kasi lagi natin ginagawa. Pagka ang mali ay laging ginagawa, parang pakiramdam mo yung tama, yun na yung tama. Kaya thank you Lord at tayo nasa ganitong gawain. Pinaparinig sa atin pinaparamdam sa atin ni Lord na dapat patungo tayo dun lagi sa tama. Ayan. Thank you Lord. Salamat Brother Greg. Thank you po Sister. Amen. Salamat po, Bioli ako Brother. po saglit. Sige po, Sister Fel. Wala pong naimik, Brother Kiko, kaya ako. Hallelujah. Sige po Sister. Mabuti naman po tayo ng Diyos sa Hong Kong. Di ba bro, kung tama ang pagkakatanda ko, di yan kayo nagkakilala ng iyong sister wife ngayon. Ano bro, tama bang pagkakatanda ko? Yes, even po sa Hong Kong po. Tama po. Opo, sa Hong Kong. At nandiyan ka po ngayon sa Hong Kong. Yes, dito po kami may office kami. Di wow na wow bro, ano? Ang ganda, no? Bro, ang akin po, hindi po ako magtatanong. Ang akin lang po birang sharing sa buhay community. Ano, base sinabi mo po yung kaninang Ningas Kugo. Naalala ko tuloy yung leksyon namin nung elementary, ang tagal na. Katanya ng mga Pilipino, Ningas Kugo, ng temperament at bahala na philosophy. ano bro, ano? Pero sa buhay komunidad, lalo't bago bro. Pag sinabi kong bago, talagang bago sa isang community. Hindi na po community, ibig ko sabihin ano po bro. So napakalaking talagang factor kung ano ang makikita niyan ng mga galawan sa kanyang dadatnang community. Napakalaki talaga ng responsibilidad o pananagutan ng mga dadatnan niyan. Yun po ang aking punto. Kung paano pakitunguhan, kung may nakikita ba nila na inaalalayan sila palapit sa Panginoon, ano po bro? Napakalaking pananagutan. Talagang pag kami nakita yan o minarinig, ay naku, baka nga lumayas na at sasabihan na gano'n na bro. Kaya talagang napakalaking factor. Kung yung para po naman sa matagal na sa community at lumipat lamang ng ibang community, ay iba-iba po yung bro. Iba-iba po. Ibig sabihin,
talagang nakapokus na at nakahabol sa salita at kaya na niyang i-carry ano man yung mga makita niya sa mga kasamahan. At yung po bro, ang aking punto de vista, uulitin ko po uli, ang buhay community ay parang dito po talaga yung battleground ng ibigin mo ang iyong kapwa. Ayun. At sa buhay community, dahil hindi ka ano-ano mga tao dito, pero mas matimbang yung dugo ng Panginoong Hesus na nagbubuklod. Ano bro? So ulitin ko po uli, brother bro, paulit-ulit, napakalaki ng pananagutan ng mga dadatnan sa komunidad ng mga bago na talagang ay ganun. Ang ganda pala ng pakikinig dito. Yung pag-aanyaya, yung pagpaparamdam na ay kailangan ka namin dito ilalapit sa Panginoon. Narito yung pag may problema, agad mong, bakit hindi ka napunta sis? Hahanapin mo para ilapit sa Panginoon. Ayun lang po bro, talagang asin at liwanag. Hamon, malaking hamon ang buhay komunidad bro. Maraming pong salamat at yun lang po bro. Amen po, Sister. Tama po yung binabanggit ni Sister Ferry. Sabi niya, pananagutan. At, pananagutan din yung kung tayo ay dahil sa atin ay makakapagpalayo sa ating kapwa patungo kay Lord. At sabi ni Lord, di ba? Sino man ang maging dahilan para mailayo ang mga tao o mga bata o mga ibang tao sa akin, sabi niya, mas mabuti pa nga daw na lagyan ng kadena sa liig, itapon sa dagat. Napakatindi na sabi ni Lord niya. Gusto ba ni Lord yun? Well, hindi. Maybe parang hyperbole lang naman yung binabanggit niya. Pero tama yun. Kasi kung tayo magiging dahilan para wag na umattend yung ibang tao sa mga gawain na ayoko na umattend. Yung mga na may ganun din. Bawa, may kakasama naman ang ugali ng mga yan. Bawa, ganun po siya sabi, di ba? Sayang, di ba? Dapat tama yung sabi ni Stephanie na dapat ay tayo ay lalo ihahatid natin patungo kay Lord ang maraming tao. Thank you po, Sister. Hallelujah. Salamat po, Sister Fel Magsino. Meron pa po bang katanungan, mga kapatid? Sony? Po dito. Saglit lang po. Okay. Romits. Hello po. Ayan po. Narinig na Yes po. na po ako. Yes, Mitch. Magandang hello po, brother. Brother Kiko. Hi po. Ang totoo naman po yung sinabi niyo, brother Kiko. Tayo po nandirito sa ating komunidad. At tinawag po tayo ni Lord bilang maging asin at liwanag po saan ang ating mga kapwa. Pero brother Kiko, ang sarap pong pakinggan. Ang sarap po sa gampanan. Pero sa totoo lang po, pag may nakita kang ganyan, mahirap po. Mahirap pong, kasi po bilang pare-parehas na po lingkod ng Diyos, di po ba? Meron pong bilang isang lingkod ng Diyos, ano ba ang dahilan mo? Bakit ka pumasok sa simbahan bilang maging lingkod ng Diyos kung ano man ang posisyon mo dyan? Ano ba ang pakay mo? Popular?
popular lang ba, posisyon, o boses? Bakit ko po nasabi ito, Brother Kiko, mga kapatid? Pasensya na po ha, wala po ako. Ito po baka mayroon naman pong umano sa akin. Ito naman po pansarili ko pong obserbasyon at nakikita ko po sa sarili kong experience po. Bakit po ako pumasok? Ano ko na lang po, bakit po ba ako naging lingkod ng simbahan? Unang-una po, bago po ako naging lingkod ng simbahan, dito po muna ako sa community natin. Meron po kasing preacher na nagsabi, kailangan para maging tunay na lingkod ng Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos, kailangan nag-aaral ka, sabihin nagbabasa ng Bible, may community, meron na po, tapos may outreach, meron na po. Ang wala po ako, mag-serve sa simbahan. Walking distance lang naman po ako sa simbahan. Matagal na po ako ni-invite, pero hindi ko po tinatanggap dahil hindi ko magampanan. Pero nung tawagin na po ako ni Lord, wala pong imbitasyon. Walang taong kumatok sa akin para ako maglingkod, kung hindi ang Holy Spirit po ang tumawag sa akin. Kaya po, pag meron po akong nakikita na parang taliwas ang nagagawa bilang lingkod na simbahan, sa sarili ko lang po, pero hindi ako nakakapagsalita. Hindi ko po kayang sabihin. Kasi po meron po talagang nagseserve, naka-uniform. Pero yung ginagawa pag uwi ng bahay, yung mga lumalabas sa bibig, yung mga desisyon, parang taliwas po sa kalooban ng Diyos. Bilang asin at liwanag po, paano ko pong haharapin paano ko pong ipupunahin yon? Paano ko pong ikukorek? Kasi pag nagsalita ka po, ang hirap magsalita sa ganon. Kasi po, mamasamain ako, sasabihin, kala mo kung sino ka, naging ganyan ka, sino ka ba, ganyan-ganyan ka na lang, sabay ka na, ganyan, parehas lang tayo. Ang para sa akin, gusto mo lang pong maitama. Wala akong intensyon na makasakit, pero ang nangyayari po, ako ang masama, isang pinabulaklak ko pang salita, ang balik sa akin, ang sama ko. Di po ba, Brother Kiko, meron pong nangyayari na gano'n. Ano po ang magandang magagawa sa gano'n bukod sa ipinagdasal? Kasi po, meron na po ako minsan dito, ipinasok ko po. Ginawa ko po one time yan. Ang naging labas po, ang sama-sama ko. Isang salita pa lang po ang nasabi ko, nakasampung salita na ang balik sa akin. Ano pong ginawa ko? Pinasok ko na lang po dito, ipinagdasal ko. Bilang tao po, opo, gusto po. Naniniwala po ako, lahat po tayo, gusto natin maging asin at liwanag. Pero kailangan po natin talaga ng guidance ng Holy Spirit. Bilang tao po, hahamakin lang sa bagay. Kaya naman po tumanggap ng panghahamak, hindi naman po totoo. Si Jesus nga Diyos natin tinanggap niya po lahat. Ang lahat ng pang-iinsulto. Kaya rin po natin. Kaya lang, tao po kasi tayo masakit. Lalayuan pa ako. Hindi na ako kakausapin. Wala na respeto. Yun po ang masasabi ko lang, Brother Kiko. Paano po yung gagawin? Nakasunod ka nga po bilang masama naman po ako sa kapwa ko. Amen po. Amen po. Alam niyo po, Sister, we cannot please everybody or anybody. Sa mga pagkakataon kasi na ako po minsan madalas may mga pagkakataon na pag may mga ganyan sitwasyon, hindi nila ako nagsasalita.
ginagawa ko po ay nagdadasal lang ako. At minsan kasi may mga tao kasing ano ang tawag ko, medyo hindi ko naman masasabi na parang sarado ang isip. At saka masyado pong bilib na po sa sarili. Yun lang po yun, bro. May Ayaw mga, pong tumanggap. may mga ganun po tamang tao. Ayaw naman natin silang i-judge. Minsan, sarap naman i-judge din natin. Bawa ako, i-judge ko mga yan, ganyan. Ang maganda na lang po doon, minsan, nanahimik na lang. Pinagdadasal ko na lang. At kung ako naman ay nasasaktan, well, kumbaga, Lord, bahala ka na dito. Nainis ako, gusto kong pumatol, gusto kong magsalita, sana Pero, nanahimik na lang ako. Parang si Lord din, di ba sabi ko si Lord, nanahimik lang naman. Hindi na nga nangatwiran. So, in a way po, marirealize din naman po naman nila rin. Kung talaga po sila mali ha, minsan hindi naman natin alam, baka naman tayo mismo pala rin ang mali. Kung sila po talaga ay mali, marirealize din nila, ay mali yata ako, nasasaktan ko yata sa sister, si brother. Naku, parang minsan pag nanahimik lang tayo, marirealize nila, ay ba't mali na siya umuwi. At pag sa pananahimik naman natin, hindi naman kailangan na nakasimangot ka habang tahimik na galit ka na. Pakita na kalmado tayo na. Okay lang, sige, naku, pasensya na, hindi ko rin maintindihan. Ako rin na sarili ko, hindi ko rin maintindihan. Kaya, ganito rin siguro, kaya ayoko na rin magsalita. Kasi baka may masabi pa ako, ganun lang po na mga simpleng bagay na kasi magiging pamamaraan na rin nila lumaki yung mga some issues. Some issues kasi po lumalaki kapag medyo ang conversation ay hindi maganda. Diba po, may ganito kasi ganyan. So, medyo lumalaki ang issue. So, much better na we keep silent. We just pray na habang ako nga, may mga pagkakataon po na pag hindi ko kaya, kausap ko. Alam yung ginagawa ko? Nagtatangs ako I pray in tongues. The Lord, ang Holy Spirit, di ko to alam. Ano sasabihin ko? Anong gagawin ko? Then the Holy Spirit will fill me with that specific need that I'm praying for. Lord, wala akong masasabi dito. Diba? Sina St. Peter yan, diba? Wala namang mga alam yun Pero when they were filled with the Holy Spirit, ang dami nila nasasabi, ang dami nila na ipipreach. Si St. Peter, di ba, ano naman alam ni St. Peter isa lang naman silang tawag dito, mangingisda. Noong panahon nila kasi, pag mangingisda, talagang medyo mababang antas ng pamumuhay yun. As compared ngayon, hindi na ngayon. Marami na mangingisda ngayon, may mayayaman, malalaki ang lansya, malalaki ang parako. May yate. Pero nung panahon ni Peter, wala namang mga alam yung po ngayon. Pero when they were empowered by the Holy Spirit, sabi nga, di ba, Acts 1:8, when you are filled with the Holy Spirit, you will be filled with power. Then when I speak in tongues, when I pray in tongues, Lord, bahala ka na. Nag-pray ako na in tongues. Then the Holy Spirit will fill my heart. Then, may pagkakataon na nahimik na lang ako. May pagkakataon din naman makakapagsalita ako ng maganda, mga kind words. Sabi nga natin ganito, di ba? Kindness, goodness, gentleness. Pag may mga kind words sa'yo, sasabi ko na, patinis mo yung kausap mo, magugulat, ay naku, filled with the Holy Spirit to. Wala akong laban dito. Hallelujah. Di ba? Ayun po. Mga ganun bagay. Tama naman po yung ginagawa yung sala natin. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po. Amen po, sister. Salamat po, Sonny. Okay po. Sister Eloisa, sige po, kayo naman po magtatanong. Hindi po ako magtatanong, Sister Biol. Good morning, good afternoon po. Pasensya na po kayo. Palagi po akong late on cellphone ko po. Naglalag, ipapasok ko, di lalabas. Tulad po kahapon nangyari sa 3 o'clock, Sister Biol. Buti na po ang bayit ng Panginoon Diyos. Glory to God. Nagpapasend po ako ng
sa po yung last ano po natin babasahin sa Holy Solid Purgatory. Bigla pong lumitaw, kaya glory to God po talaga, Sister Bill. Anyway po, Brother Kiko, good afternoon po. Kumusta po kayo? Good afternoon po, sis. Ito po. Ako po hindi magtatanong, ako po yung mag-share tungkol sa gospel natin. Ano po kasi, ilaw at asin. Tanda ko po ito nung matagal na pong panahon to, yung naging bunga po ng tinulungan ko, ang pangalan, Angela. Maybe po 15 years or 20 years ago na po, Brother Kiko. Yung pong isang Pilipina, kasi po ako'y naka-live-in, nakasakay sa isang bus. Yung parang pagpasok ko po talaga, iyak nang iyak at lisik ang mata. Noong una po, hindi ako agad tumabi sa kanya. Nagdasal muna po ako, ano po, Lord, tulungan mo naman po ako. Anong gagawin ko dito sa Pilipinang ito? Iyak nang iyak. Wala po siyang pakialam sa kapaligiran niya. Actually po tayo dito sa Italy, walang pakialam ang mga tao. Hindi tulad natin sa Pilipinas. Yung pagiging concern natin sa kapwa Pilipino umiiral. So after maybe po siguro hindi na ako nakapis, Brother Kiko, maybe 5 to 10 minutes, tumabi po ako sa kanya. Pinagmamasdan ko lamang po siya at pinakinggan po yung ibig niya. Yung pala po namatay yung anak niya na babae sa puso. Hindi siya makakauwi, sa dayan wala siyang papel. Dalawa pong anak niya, ang lalaki kasama na nila. Yung batang namatay, hindi po agad nakuha sa dala nga po pinagagamot. So, sa madaling salita, bibilisan ko po, Brother Kiko. Sabi ko, sumama ka sa akin. Ayaw po, Brother Kiko. Kaya yung bus na sinasakyan namin, papunta sa destinasyon niya, kung saan siya titigil, hindi po bumababa. So, nangyayari po sa amin, Brother Kiko, siguro 5 beses kami balik, punta, kung saan destinasyon po nung bus. Hindi ko po siya talaga iniwan, Brother Kiko, kasi baka makamatay. So, sa dahilan habang kinakausap ko, nagdadasal po ako. Kasi po, pagkadating ko na dito sa Italia, kasama na po ako sa isang community, year 1990, San Tomaso Filipino community. Up to this moment, up to this present, doon pa rin po ako sa community namin bilang choir and Sila naman. So sa madaling salita, Brother Kiko, dumilim na po. Nandoon pa rin po kami sa Pullman. Hindi po kami umaalis na dalawa nung Pilipinang yon. So, at di na, siguro po, sa gabay ng Holy Spirit, napabayag ko po siya, Brother Kiko. Sabi ko, walang mangyayari sa atin kung hanggang mamaya, ganyan ang gagawin natin. Mayigi, sabi ko, sumama ka sa akin, doon tayo magkwentuhan, i-share mo yung problema mo. So, Brother Kiko, sinama ko po siya hanggang sa pinatulog ko po sa bahay namin. Na kung saan ako nagdi-day-off, mabait naman po yung ano na po namin, kapo, o I mean yung may-ari ng apartment. O sige, sabi niya, basta cargo mo yan. Babae naman, sabi ko nga po, Aristeo ang pangalan ng manager po, PCI Bank pa po noon ng BDO. So sa madaling salita ang pangalan po niya, ano po siya, asawa siya ng isang Chinese person na actually po, kasama po namin siya sa aming community, Samaan ng Kristiyanong Mag-asawaan. At nakumbinsi ko po siyang matulog sa amin. And after that, nung gumising po siya, tranquila na po siya. Tranquila na po siya. So, pinasok ko nga po siya sa Samaan Kristiyanong Mag-asawaan. And after po noon, every Sunday, nagkikita po kami. Ang sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Hindi ka pababayaan ng Panginoon Diyos. Yung anak mong nawala, ibabalik sa'yo yon. Alam mo po, Brother Kiko, after how many months, nabuntis. Nabuntis po siya. At yung anak niya, ang naging pangalan, Angela,
maybe itong year 2026 po, mga 30 years old na po yung batang yun. So nung binyagan po yan, naging ninang ako. Ninang kaming mga close sa kanya, na talagang pinaka-principal ninang po ako. Alam mo po, Brother Kiko, yung batang yun, habang lumalaki, every Sunday, lumalapit po sa akin sa choir. At hindi lamang po yun, at the age of up to nung maging after 16 years old na po siya, ako na po ang dinadala niya ng regalo. Hanggang ngayon po. Kaya, Brother Kiko, ang sarap sa buhay po nung nagiging ilaw at asing ka sa isang tao. Yung blessing ibibigay ng ating Panginoon Diyos, apaw-apaw. Talaga pong damdam mo yun. And about naman po sa mga taong nasa kapaligiran ko, madalas, noon po, Brother Kiko, talagang ako'y nag-iimaksik palagi pag may ginagawa sa akin. Sabi ko sa isang salitang ibabalik, sinabi niya sa akin, ang ibabalik ko sa kanya, 10. Pero Brother Kiko, little by little, nawala po lahat yun. Sa community namin, maraming something na kung hindi ka matatag, kung titingnan mo yung mga negative na nangyayari sa kapaligiran, sa mga taong hindi masaya sa'yo, sa mga taong wala kang ginagawa, hindi sila masaya sa'yo, kung hindi ka kakapit sa ating Panginoon Diyos, mapapalabas ka kung nasaan ang kinalalagyan mo. At naging isa ko pong yung anak kong nandito. Yung anak ko po hindi active sa simbahan, active sa socializing, Brother Kiko. Kaya palagi po siyang ni Mama Marites. Mahilig po siya sa socializing. Makikita mo po yan, teacher ng Zumba, kasama ng mga last Sunday po, nasa Kalayaan. Yung po, socializing, ang ilig ng anak ko. Kaya kuminsan po siya, palagi siyang namamarites. And then makikita ko sa mga messages, mga comments. Edelweiss pong pangalan, kinuha ko po sa Sound of Music. Prayer daw po yan, sabi ni Father Jerry Orcas. Alam mo po anong sagot ng anak ko, Brother Kiko? Mama, message lang yan. Bakit? Dumikit ba sa katawan mo? Alam mo, kung papansin mo yan, may stress ka, papangit ka. Yung bang ganun ng anak ko, ang importante, huwag mo silang patulan. Guilty ka. Sino sila para i-judge? Ako at i-judge ka in case sa'yo yung mga comments na yan. Kaya magmula po noon, Brother Kiko, negative ang ginagawa ko sa buhay ko. There's no exemption in the role. Mapa-community ako, dito sa community ito. Ang sabi ko lang, Lord, I surrender all with you. Hindi ko na po pinapansin, lalo na po, Brother Kiko, sa tagal ko dito sa Milan, Italy, 36 years, sumusunod po ako sa taon. Ang iniisip ko po, yung isa lang, binibigay ko po ang buhay ko sa kanya. Kaya sa aabot ng kaya ko, up to the end of my life, mag-serve po ako sa kanya, lalo na po yung blessing sa akin at sa buong pamilya ko. Kaya patuloy po akong tumutulong sa abot ng kaya ko sa mga taong nangangailangan. No need to mention kung ano ang ginagawa ko, pero isa lang ang nakakaalam kung sino ako, yun ang Panginoon Diyos. Kaya, Brother Kiko, ang naging aral sa buhay ko, wala po akong pinapansin. Kahit anong sabihin mo sa akin. Kasi isa lang ang mag-judge sa akin kung sino ako ang ating Panginoon Diyos. Ang importante, patuloy akong magsiserve sa Kanya. Up to this moment, hindi pa po ako perfecta. Patuloy pa rin po akong magdadasal, iingi sa Kanya ng kung paano po ako, time will come, kukunin na niya ako. Makikita ko po yung sabi nga po ni Father Ted Sumagaysay, see you in heaven. Pero mahirap po yung Brother Kiko. Marami ka pang dadaanan ng karayom, palikulikong landas. Di po ba, Brother Kiko? Tama na po. Baka may gustong mag-share, Brother Kiko. Salamat po sa pakikinig. God bless you po always, Brother Kiko, with your family circle. Salamat po. Amen po, Sister. Thank you, Lord. Tama po. Sarap din sa pakiramdam kapag tayo ay nagiging liwanag
nagiging asin. At yun nga po, dapat nating laging gagawin na hindi man tayo, or sabi natin kanina, ginamit natin yung word na complacency. Minsan, pag tayo masyado ng complacent on the things that we do, baka pakiramdam lang natin ay tama na nasa ating ilaw at pagiging asin, pero wala pala. Pero tama po, at least nakikita natin sa mga mabuting gawa na tayo nagiging nakakatulong, nagiging biyaya. Thank you, Lord. Thank you po, Sister. Amen. God. Salamat din po, Brother Kiko. Thank you po, Sister. Meron pa po ba magtatanong kay Brother Kiko o mag-share? Wala na po. Brother Ike, magpapasalamat na po tayo. Kay Brother Kiko, Brother Ike. Po, salamat Brother Kiko sa lahat ng pagtugon at pagsubaybay nitong komunidad namin na mapagmahal tayo. Salamat Brother Kiko. Okay. Salamat po, Brother Ike.